Hallelujah, Hallelujah. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na lumikha ng langit at lupa, sa dakong ito pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan sa aming lahat. Pagpalain niyo nawa ang dakong ito at ang lahat na naririto sa banal mong harapan, silang lahat ay pagpalain. Ang may mga karamdaman ay inyong lubusan pagilingin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ng pangangailangan ay itataas ngayon, inyong pagkaloob sa ngalan ng Panginoon. Pagpalain niyo higit sa lahat ang mabuting balita na aming ihahandog upang ito'y sa aming lahat magbigay buhay at kalakasan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Okay. Let's take a reading from the Gospel of Matthew, chapter 14, verse 22 to 33. Immediately he made the disciples get into the boat and go before him to the other side. While he dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them.
And in the fourth watch of the night, he came to them, walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost." And they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is I. Do not be afraid." And Peter answered him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, "O you of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased. And those in the boat worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Brothers and sisters, this is the good news of our salvation. All hail King Jesus. Purihin ang Panginoon. Taas ninyong inyong mga kamay. Kumusta na kayo mga brothers and sisters dito sa London? Thanks God! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang na looban, maginhawa at matagumpay! Thanks God! Happy and prosperous talaga! Thanks God! Ang mayaman at matalino pa. Thanks God! Ang may marangal at matuwid na.
matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at katagumpay! Amen! Amen, amen. Purihin natin ang Panginoon. Okay? Lagay po natin ang ulo natin sa kamay. In English, please put your hands on your hand. Pagpasensya na magsasalita po ako ng Tagalog, English. Doon sa hindi po nakakaintindi Tagalog, bahala na po ang partners nyo magpaliwanag. Amen. First of all, I would like to thank you for inviting me to share with you the good news of the Lord. Alam nyo, ito po ang kauna-unahan kong pagkakataon na makapunta dito sa London. Lalo pa naging espesyal dahil you allowed me together with my wife and Brother Rene to celebrate with you your 22nd anniversary. Amen. Truly, with God, nothing is impossible. Alam niyo kung bakit? Alam niyo, ito lang po ang pangatlong pagkakataon ko na mapakasalita sa ganito kadaming tao. Hindi po ako nagsasalita sa... takot po ako sa nagtataka ako kay Sister May kung ba't ako nakumbinsi makapagsalita dito sa London. Sarili kong ama, pinipilit ako magsalita sa gawain sa Manila, hindi niya ako mapilit. Takot po ako magsalita sa harap, hindi kagaya na aking kapatid, si Brother Rene, at saka si Brother Michael, mga dalubhasang taga-talumpati ang mga yan. Kasi politiko yan, dating congressman yan eh. At saka si Michael, congressman ngayon. Ako po mahihain ako, sila po makakapal ang mga mukha nila. Kaya po mahilig po magsalita sa harap yan, si Brother Rene. Well, anyways, no? Truly God moves in mysterious ways. Kasi kung tatanungin nyo, nung tinanong ko sarili ko, nagnilay ako. Taon naman na nabasa ko doon sa gospel, yung sinare ko sa inyo ngayon, o yun ang binasa ko. And truly, the word of God heals. Dahil nawala po ang takot ko. Amen? Binigyan ako ng panatag na loob. And He gave me the boldness to proclaim to you today God's healing message. Amen. Kaya matagal po tayo mag-uusap. Pagpasensyahan nyo na. As the Spirit of the Lord leads me today, hindi nyo po kung mapipigilan magsalita dito sa harap. Amen? Okay. Itaas po natin ang ating mga kamay. Ako naman magtatanong sa inyo. Do you believe that the Word of God is powerful? Do you believe that listening to the Word of God, you will be healed? Sabihin nyo, healed. Sinong gustong gumaling? Taas ang kamay. Lahat pala kayo dito may sakit. Amen. Now, let me share with you the miracle-working power of the Word of God. Why it heals and His will for us to be free from any kind of sickness and victorious in all our trials. Sige po. Hindi ko kayo patatayuin 3 oras. Pwede na po kayo umupo. Sige, upo po kayo lahat. Amen. Now, let me read to you the Gospel according to John, chapter 4, verse 46 to 53. Once more, He visited Cana in Galilee, where He had turned water into wine. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. When this man had heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death. And Jesus told him, "Unless you people see signs and wonders, you will never believe." The royal official said, "Sir, calm down before my child dies."
Jesus replied, "Go, your son will live." The man took Jesus at his word and departed. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, "Yesterday at 1 in the afternoon, the fever left him." Then the father realized that this was the exact time at which Jesus said to him, "Your son will live." So, he and his whole household believed. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoon. So, when God speaks, miracles happen. Hindi ba? Sabi ng royal official, "Lord, pagalingin mo anak ko." Anong sinabi ng Diyos? "Go, and your son will live." Yung oras na yun na binitawan ng Diyos ang salita niya, gumaling yung anak niya. Amen? Ganun rin kay Peter. Yung kanina sa gospel na binasa ko sa inyo. Nakita niya ang Diyos sa tubig at sinabi niya, "Lord, call me to you." And Jesus said, "Come, Peter." And Peter walked on water. Now, how do we realize the working power of the Word of God? Paano natin matatanggap sa buhay natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? The first thing you must do is you must accept His Word and believe without a doubt. That is faith. It is through faith that God's will is done. Narinig niyo yun? Sabihin niyo faith. What is faith? Faith. Tama sa Tagalog, pananampalataya. But simply, faith is believing what you do not see. And the reward of faith is seeing what you believe. Pero kadalasan, pag meron tayong pangyayari sa buhay natin, when unexpected things happen to us, our very first reaction is fear. Takot. Alam niyo, kwento ko sa inyo, kamuntik na kaming hindi makarating dito sa Europe. Ganito ba talaga itong kwarto ito, umuugong? Kasi, alam nyo, last minute to, ito si Sister May talaga matino kausap eh. Ayoko na mag-talk. Sabi ko, ayoko mag-talk. Hindi ko kaya mag-talk, Sister May. Hindi, kaya mo yan, kaya mo yan. O sige, kung mag-talk ako, ayusin mo lahat, ha? Kailangan ko 1 buwan, preparation, 1 month. So, padala mo yung invitation, mag-a-apply ba kami ng visa. Hallelujah. Dumating yung invitation namin 1 week bago ako mag-apply ng visa. So, sa madaling salita, nag-apply kami sa Brussels ng misis ko. Nauna si Brother Rene. Ang sabi ni sa akin ni Sister May, mauna ka Dok, mag-apply ka sa London kasi mas importanteng ikaw ang makapunta sa London. Si Brother Rene, magtutok sa Brussels yan. O, ako mabuti naman, masunuring tao. Sa London ako nag-apply. Hinuli ko yung Brussels. So, madaling salita, si Brother Rene, mayroon ng visa sa Brussels, mayroon ng visa sa London. Ako, may visa sa London, wala akong visa sa Brussels. So, si Brother Rene nakaalis. Nadili kami. So, all that time, nananalangin ako. Sabi ko, Lord, if it is your will for me to go to Europe, it will happen. Ito, misis ko naman, ako, hindi mapakali. Naku, hindi pa tumatawag sa atin yung embassy. Anong mangyayari? Hindi pa wala pa, may kulang ba tayong binigay? May kulang tayong ano? Sabi ko sa misis ko, alam mo, wala ka na magagawa. Nabigay na natin lahat na kailangan ibigay. The rest of that is with God. Amen? So, dapat di na tayo nag-aalala. Alam nyo, ganun tayo. Ganun rin sila nung nakaraan. Di ba, yung binasa ko kanina sa yung nakita ng mga apostoles na si Jesus naglalakad sa tubig, anong una nila sinabi? Nakumulto. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako lang to. Ganun rin si Peter. Nung tinawag siya ng Diyos, come, nakalakad siya sa tubig. Di ba?
Pero nakaramdam lang ng konting hangin na takot na siya. Nawala ang kanyang pagtingin sa Diyos. Ayun, nahulog sa tubig. Sabi niya, Lord, save me. Kawawa naman si Peter. So in essence, what I will share with you today is fear. No? Alam mo talagang no, the good Lord works in mysterious ways and sinisigurado niyang ayon sa kanyang plano mangyayari lahat ng bagay. Alam niyo, hindi ko alam na ang title ng kanyang is Fight the Good Fight of Faith. Ang title na yung anniversary today. No? Nagkataon naman ang talk ko is about fear and faith. So talagang ginusto talaga ng parang Panginoon magsalita ako sa inyo ngayon. So, let me begin first with trying to understand and explain what is fear. And how does fear prevent you from realizing the miracle working power of the Word of God? Remember, we said the Word of God is powerful. The Word of God heals. It delivers us and sets us free. And it supplies all our needs. So let us define what is fear. Then later I will discuss to you how fear works in preventing us from experiencing the miracle working power of the Word of God. Then I will share with you steps of faith to overcome fear. Okay. Fear, sabi nga nila, is an unpleasant emotion or thought. It is a feeling you get when you are afraid or worried. Pasensya na kayo, ha? May kodi ko ako. Maski na tatay ko, may kodi kong dala. So, huwag kayo mag-alala. So, fear, ang fear yan, iisip niyo yung pinakamasamang mangyayari sa inyo. So, dapat hindi niyo po iniisip na nangyayari sa inyo ang masamang bagay. Amen? Okay. So let me begin. How does fear work? First, it begins with your thoughts. Alam niyo ibig sabihin ng thoughts? Kathang isip. Thoughts are powerful. Thoughts determine our action, our attitude, and self-image. Kung nakinig kayo sa discipleship talk ni Brother Rene kahapon, sinabi niya nga, your thoughts become your words become your actions become your habit establishes your character, and your character is your destiny. Alam niyo, totoo pala yun kasi may mga psychologists, may research sila. Itong mga psychologists, sinabi nila na our lives move in the direction of our strongest and most predominant thoughts. Ibig sabihin, kung anong palagi nating iniisip, doon pumupunta ang buhay natin. Kung dati maliit kayo, mahilig kayong mag-isip ng palagi nyo iniisip na bibihisan yung manika, siguro paglaki nyo, magiging kayong couturier. Kung nung bata kayo, gusto nyo palaging lumilipad, siguro pagtandaan nyo, magiging kayong piloto. Kung nung bata naman kayo, palagi kayo nag-iisip ng kotse, siguro magiging kayong mekaniko or race car driver. So, ibig sabihin, makapangyarihan ang iniisip natin. That is why the Bible warns us to guide our minds. Because your life will always follow your thoughts. Remember, we draw into our lives that which we constantly think about. Proverbs 23 verse 7 says, as a person thinks in his heart, so he will become. So, kung ano ang buong pusong iniisip nyo, yun ang mangyayari sa inyo. Totoo? Amen. If you think depressing thoughts, you will become depressed. If you think happy thoughts, you will become happy.
Amen? What you think becomes your emotion. So if you think na hindi ka magkakasawa, ay hindi ka magkakasawa. Tama? Kung iniisip mong hindi ka mabubuntis, hindi ka mabubuntis. Sa babae yun ha, hindi sa lalaki. At kung may sakit ka at inisip mo na ko, Lord, di na ako gagaling, hindi ka gagaling. Ha? Kung sinabi mo sa trabaho mo, Lord, di na ako mapopromote, hindi na ako mapopromote, baka mawala ka pa ng trabaho. Ang pinakamalala pa nito, kung iisipin mong pangit ka talaga. Diba? Kaya wag mo iisipin pangit ka. Diba? Dapat isipin mo, gwapo ka, tulad ni... Pwede na. Tatay ko yun eh. So may pinaglahian kami. Tama yung sagot niya naman. Ha? Kung anong bunga, amen. So dapat pala baguhin natin ang pag-iisip natin. Amen? We should change the way we think or what we think. Romans chapter 12 verse 2 says, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the good and acceptable perfect will of God." Huwag kang tumulad sa mundong ito. Baguhin mo ang iyong pag-iisip para makita mo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa iyo. Amen? So you must change the way you think first. You must change the way you think first before God can change your situation. Narinig niyo yun? Dapat pala, baguhin mo natin sarili natin. Hindi kung kailan kami problema, tatawag ka kay Lord, Lord, tulungan mo ko. Tanggalin mo sa akin ang problema ng to. Hindi dapat ganun. The Lord wants you to change the way you think, to change your attitude. If you will transform your mind, God will transform your life. So wag mo nang sasabihin, you are weak. Instead, you will say, I am. Amen. Wag mo nang sasabihin, you are poor. Amen. Wag mo nang sasabihin, I am sick. Ayon sa sinabi niyo, mangyayari sa inyo. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoon. Let us give thanks to God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son.
Okay. The first, sinabi ko sa inyo, is thoughts. The second is if you entertain your thoughts of fear, it will dwell in your mind and torment you. Ibig sabihin, pag pinabayaan mong isipin ng takot, mamamahay yan sa pag-iisip mo. If you allow fear to dwell in your mind, it will draw in more fear. Manganganak yan. Hindi lang yan manganganak. May kasama pang kamag-anak yan. Sino yan? Si doubt, si worry, si anxiety, at si unbelief. Unbelief is a sin because it denies the Word of God. So, fearful thoughts are tormenting thoughts. Pahihirapan ka niyan. It will lead to discouragement, unrest, hopelessness, and defeat. And if you allow it to dwell in your mind, hindi na aalis yan. Mamamahay na yan sa pag-iisip mo at wala ka there is no room in your mind for any other thought. So many don't realize it, but we can choose what we think. Nasa kapangyarihan natin, piliin ang ating iisipin. So you decide what you will entertain in your mind. So the first thing you need to do is to discern saan ba nang gagaling yung iniisip natin. Is that thought from God o galing ba sa demonyo yan? If that thought brings fear, worry, doubt, unbelief, or if that thought makes you feel weak, insecure, then those thoughts are not from God. You must deal with it immediately. 2 Corinthians chapter 10 verse 5 says, we should cast down every wrong imagination and take into captivity every wrong thought. That simply means, huwag mo nang pairalin ang maling pag-iisip. Itapon mo na yan. Prevent that negative seed from taking root and choose to think on something positive. Colossians chapter 3 verse 2 says, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Ano tong things that are above? Simple lang yan. That is the Word of God. If you continually listen and accept the Word of God, you align your thoughts with God's thoughts. And you start dwelling on the promises of God. You will be filled with hope. You will develop a positive attitude of faith. Then God will turn your situation around and you will see miracles. Amen? Okay. So, those are the first two. The third, if you don't control your fear, then fear will control you. Amen? So sabi nila, fear only becomes a problem when you act on it. Sinabi ng Diyos, God never tells us to keep from experiencing fear. Hindi niya sinabi, hindi mo na mararanasan ng takot. Instead, He tells us, be not afraid. Huwag kang matakot. Isaiah 43 verse 5 says, do not fear because I am with you. And when God is in the battle, you can never fail. What is impossible, God will make possible. So don't be pressured by fear, because God is more powerful than all our troubles. Sabi niya, I prayed to the Lord and He answered me. He freed me from all my fears. Psalm 34. Manalig ka sa Kanya at ililigtas ka Niya sa lahat ng iyong kinatatakutan. So we can choose to believe that God is greater than all our problems and nothing is impossible with God. Amen? Okay. Upo po muna kayong lahat. At mahaba pa tayo. Ang sabi sa akin ni Sister May, dapat, Doc, huwag kang less than 2 hours.
Anong oras na ba? Okay. Let me begin with telling you paano ngayon natin lalabanan ng takot. Let me tell you now how to overcome fear. I will share with you 5 steps of fear. 5 steps of fear. 5 steps of faith to overcome fear. First step, realize that you can choose how you will react. Narinig niyo yun? Kayo pa makakapili paano kayo magre-react sa sitwasyon o sa trials na dumadaan sa buhay nyo. When trials come into your life, you decide what your response will be. Either you let fear overcome you and panic, or you can choose faith and believe God's word and promise and be at peace. Sabi niya, tough times will come to all of us. But Jesus said, John 16, verse 33, in this life you will have trouble, but be of good cheer, for I have overcome the world. Sabi niya, dadaan ka sa mga problema mo sa buhay. Pero ang sinabi niya, matuwa ka. Matuwa ka, be of good cheer. Kasi nasolusyonan niya lahat ng problema na nararanasan mo. So, we can choose to believe that He is greater than all our problems. Sometimes, in times of trouble, masyado tayo na-overwhelm. Nakakapagod kasi hirap labanan ng pag-iisip. Isipin mo, ako, pagod na pagod ako. Yung paalis na kami ito, di ko alam kung makakarating kami, wala pa kaming visa. Ano kaya mangyayari, Lord? Isip, ang hirap labanan ng takot eh. Kasi iniisip mo yung pinakamasama mangyayari sa iyo eh. So it is tiring. So when in times of trouble, pa nangyari sa inyo, simple lang ang sinabi ng Diyos. No? Sabi niya, be still and be quiet your mind. Quiet your mind, sabi niya. Focus your thoughts on the Lord. Isaiah 40, verse 31 says, those who wait on the Lord shall renew their strength. So nang namumblema na kami noon, nalalangin na lang ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Ikaw na ang bahala sa amin kung anong kagustuhan mo siyang matutupad. So, dalawang bagay lang yan. Either matakot ka o magtiwala ka. Amen? So, you can choose to stop those fearful thoughts. Just say, Lord, I'm going to trust you. Take heart in Jesus' encouragement. Sabi nga, according to John, chapter 14, verse 4, do not let your heart be troubled. Rely on me. Have faith that God is in control and He promised never to forsake you. I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. Amen? Okay, that is the first step. The second step, when fear strikes you in times of trouble, is to pray. Do not worry. Worry will do nothing. Alam niyo, worrying, yan ang pinaka-useless na gagawin niyo sa buhay, yung pag-aalala. Alam niyo, nakakatanda yun. May kukwento ko sa inyo. Gusto niyo ba marinig? Huwag niyo sasabihin sa tatay ko, ha? Alam niyo, doktor ho ako. Nagtapos ho ako sa medisina. Pero hindi po ako nakapag-practice kasi ang tatay ko busy sa ministry. So, sabi niya, anak, dito ka muna sa kumpanya natin, ikaw mag-asikaso. Kasi wala na ako oras dyan. So, kung masunurin ako, anak, hindi na ako nag-practice. Nagtrabaho sa tatay ko. Naku, napakahirap pala magtrabaho sa iyong sariling ama. Ha? Kung kayo huwag kayo magtatrabaho, di ko re-recommend yun. Ha? Napakahirap magtrabaho sa sarili. Lahat ng problema na sa'yo. Ang problema pa niyan, hindi pa naniniwala mo tatay sa'yo. Naniniwala pa sa sipang tao kaysa naniniwala sa'yo. May isa kaming meeting, sabi ko sa kanya, Dad, itong gawin natin. Ha? Kailangan gawin natin to, ganyan. Hindi ako pinakinggan. Tapos may bisita kami. Isang tandang kaibigan dati. Ganon na sinabi. Sabi sa kanya, tama ka dun. So, love ko, sinabi ko yun ah.
mahirap talaga, no? So, in short, lahat ng problema ng kumpanya namin, ako nag-asikaso. No? So, lahat yan, ng pag-aalala, worry, lahat. Problema, ako nag-aasikaso niyan. Naranasan ko yan, yung tumatanda ka pala habang nag-aalala ka. Alam niyo kung saan ako naranasan yan? Napatunayan na totoo pala yun? Sa gawain. Alam niyo kung paano? Tuwing anniversary natin dati, usually pumupunta ang presidente ng Pilipinas. Di ba? Sa Luneta pa noon sa Luneta. Bago ka makapasok doon, may PSD doon. Yung security guard ng presidente. So tatanungin ka, asa ka pupunta, sino ka? So nung hinarang kami, sabi ko, Sir, saan pa kayo pupunta? Kapamilya kami ni Brother Mike. Ganun ho ba? Kapatid kayo? Alam mo kung wala lang baril yung PSG na yun, binato ko yun eh. Yun ang first incident. Kaya lipas ko yun. Siguro nagkamali siguro yung PSG na yun. Okay. Pangalawang incident, nasa opisina ako, sa opisina namin. May tao doon kung nakapunta na kayo sa Amorsolo, yung parking nasa likod, may elevator sa gilid. So may babae doon naghihintay. Hindi siguro prayer partner yon. Andun ako sa baba. Hindi niya ako kilala. Pero papunta siya sa opisina namin. So alam niya si doktor yung nagpapatukod ng opisina. Nagkataon naman, yung papasok doon sa elevator, yung nanay ko. Pasakay doon sa elevator. Narinig ko yung babae. Malapit lang ako. Yung kaya yung asawa ni doktor? Diyos ko, Lord! Alam niyo, hindi ko alam kung matutuwa ako para sa nanay ko o malulungkot ako para sa akin. Sabi ko siguro, yan na yung pinakahuli. Hindi na siguro mangyayari sa akin yan. Naku, maniwala kayo. Ito lang. Pumunta kami ng Canada. Kasama si Sister May. Anniversary ng Canada, anniversary ng LA. So nasa LA kami, kasi 49th anniversary ng magulang namin ni Brother Mike at ni Sister Belen. So nagpa-ballroom dancing sila. Madaming kapatiran doon. So yung nagkasayawan, may umiikot, nagpapapicture kay Brother Mike. Ka-table namin si Daddy, may kausap siya. So may mga kapatiran doon na hindi naman kilala kung sino kami. So nakaupo kami kasama ko si Congressman Michael, magkatabi kami. Narinig ko nagbubulungan. Anak ni Brother Michael, anak ni Brother Mike. Papicture tayo. Narinig ko, tabi ko lang eh. Mamaya nagtanong isang sister, Brother, kayo po ba yung anak ni Brother Mike? Kayo po ba yung bunsong anak niya? Sabi ko, pagpalain ka ng Panginoon. Sabi ko, hindi, sister ako, anak ako ni Brother Mike. Pwede yung mapicture. Sige, papicture kayo, tabi kayo sa ano. Ito nga pala si Michael. Ano po siya, panganay niyong anak? Diyos ko, mahulog ako sa upuan ko. Kung hindi lang sister yun, hahampasin ko ng napkin. Mario Joseph naman, ba't sa akin nangyayari yun? Hindi naman nangyayari kay brother rin eh. Siguro yung pinakamalalang nangyayari sa kanya, pinagamalan siya, kamukha daw niya si Jinggoy. Sabi ng isang sister kayo ng umaga, Brother Rene, kamukha mo si Jinggoy. So yung pinakamalalang nangyayari sa kanya, ako, naging na akong kapatid ng tatay ko, asawa ng nanay ko, tatay ng kapatid ko. Hallelujah. So, matuto kayo doon. Do not worry. Tatanda kayong di oras. So what you do is you pray. You pray to Almighty God, the one who has the power to do everything and anything. Amen. James chapter 5 verse 13 says, is anyone among you in trouble? Let them pray. So sinabi pala ng Diyos siya, may instruction na sa atin yan. Pag namumblema kayo, magdasal kayo. Prayer is talking to God. Okay? So, usually, pag nagdasal tayo sa Diyos, malala na sitwasyon. Di ba?
Usually, mananalangin ka sa kanya, naku, malala na yung sakit mo, 4th stage cancer ka na, saka ka nananalangin. Natanggal ka na sa trabaho mo, saka ka mananalangin, ibalik ka. Di ba? Hindi pala dapat yun. Ang unang gagawin is mananalangin ka. Turn to prayer. Philippians chapter 4 verse 6 to 7 says, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Sa madaling salita, huwag kang mag-alala sa anumang bagay. Ngunit sa lahat ng bagay, manalangin ka at magpasalamat at ipaalam mo sa Diyos ang pangangailangan mo. At ang kapayapaan ng Diyos ay mapapasa inyo at pangangalagaan niya ang puso at isipan mo. Amen? Maybe you will ask, why prayer? Bakit tayo magdadasal? Siyempre, nagdadasal ka doon sa mas makapangyarihan sa iyo. At doon sa mas marami nakakaalam sa iyo. Amen? So sabi sa James chapter 1 verse 5 to 8, "If any one of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you." But the Lord set a condition. Sabi niya, "But when you ask, you must believe. You must not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do." So pag nanalangin ka pala, huwag kang magdududa. Amen? So prayer is a powerful tool that God has given us. Sabi nga sa Matthew chapter 21, verse 21 to 22, "Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, you can say to this mountain, 'Go, throw yourself into the sea,' and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer." So how do I get faith? Paano hindi ako magduda? So the only thing for you to do is do not doubt. Have faith. Ang tanong naman is, how do I get faith? Simple lang yan. Sinabi na rin sa atin ng Panginoon. Faith comes from listening and accepting the Word of God. So first, you must accept the Word of God, believe the Word of God, and confess the Word of God. Mas makapangyarihan pang prayer. Sabi ni Matthew, sabi niya, "If two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Where 2 or 3 of you are gathered in my name, there I am among them." Amen? This is when the power of 1 + 1 = 3 applies. One plus one equals three. One plus one equals three. Ang kapangyarihan nito. Power! Kasama natin ang Diyos. One plus one. One plus one equals three. One plus one equals three. Kapangyarihan ng Diyos.
Amen. Glory to Amen. Amen. Sige, upo ulit kayo, upo. Sige nga, kung nakikinig kayo, anong step na tayo? Oh, wala nakikinig. Step 3. Anong first step? Hindi nyo alam. You can choose the way you react. Pangalawang step, pray. Pangatlong step, trust God's wisdom, not your own. Magtiwala ka sa kaalaman ng Diyos, hindi sa sarili mong kaalaman. When fear strikes us in times of trouble, we become emotional. And we usually make the mistake of making decisions on how we feel. Kadalasan rin, we try to reason out everything because we usually want to know why. Ba't nangyayari sa atin to? Why? How? Where? Diba? It's a waste of energy trying to figure out things that only God knows. We should not obsess over things we cannot figure out or understand. Naalala niyo yung kwento ni Abraham at saka ni Sarah? Sinabi ng Panginoon kay Abraham, tumingin ka sa langit. Nakikita mo lahat ng bituin? Ganyang kadami ang yung magiging angkan. So si Abraham, tuwang-tuwa, takbo kay Sarah. Sarah, magkakaanak na tayo. Sabi ni Sarah, kalukuhan yan. Wala pang Viagra nung araw. So sabi ni Sarah, ang tanda-tanda mo na. Hindi na pwede yan. Sabi ni Sarah. Alam mo, hindi siya makapaniwala, hindi niya maisip, paano mangyayari yun? Ilan na siya noon? Siguro, 90 na siguro, na 100 pa si Abraham noon eh. So, paano pa mangyayari yun, no? So, anong ginawa ni Sarah? Kasi si Abraham, hindi mo sabi, hindi, magkakaanak tayo. Sabi ng Diyos, magkakaanak tayo. So, hindi mo matanggal yung pananampalataya ni Abraham. So, ang ginawa ni Sarah, nagsolusyon siya. Anong ginawa niya solusyon? Nakita niya si Hagar, yung alipin nila. Ito, bata pa to, sexy. Kayang-kaya pa nito mag-anak. So, anong ginawa ng asawa? Ang ginawa ni Sarah, kinausap si Hagar para sumiping kay Abraham. Sigurado magkakaanak na si Abraham. Yun ang solusyon ni Sarah. Pero hindi yun ang solusyon ng Diyos. So, ano nangyari kay Sarah? Namoblema siya. Nagkaanak si Hagar. Di ba? Yung nakita niyang pinapaboran ni Abraham yung anak ni Hagar, nainggit siya. Oh. Kasi hindi siya nagtiwala sa Diyos. Inisip niya lang ayon sa kanyang kaalaman. Hindi niya inisip na walang imposible sa Diyos. Amen? Alam mo, kwento ko sa inyo. Parang ano yan eh. Andyan yung misis ko, nakakaya. Sige, kwento ko yung misis ko, okay lang? Okay lang sa inyo? Alam niyo ako, yung tatay ko, ano yan eh, yung magulang ko, 50th anniversary nila next year. So siguro mahuhulaan nyo na yung edad ko. Huwag nyo na tanongin sa akin. So mahuhulaan nyo yung edad ko. Alam mo, sa amin magkakapatid, ako lang ang walang anak na babae. Lahat niyan, si Brother Rene may anak na babae, si Sherry, yung aking kapatid na babae, may anak na babae. Si Michael, hindi ko alam kung may anak sa labas yan. Okay? Pero sigurado ako si Brother Rene at si Sister Sherry may anak na babae. So pananayin ko kay Lord, bago ko mag-50, gusto ko mag-anak na babae. Amen? Ang problema na ko, hindi na ako kinakalabit ng misis ko. Lord, paano mangyayari ito? Hindi na ako kinakalabit ng misis ko. Di ba? Pag pupunta ako sa kwarto, nakahiga na, humihilik. Ano nagawin ko nun? Alam mo yun, dati nung bata kami niyan, kwento ko sa inyo ha, nung bata kami niyan, ako, siguro mga bagong kasal kami, bago kayo matulog, naliligo yan. Palaging naka-night gown. Siyempre, hindi mo na mapigil sa sarili mo. Ang dahil mo iniisip, ba't naka-night gown to? O, di ba? So, ngayon, wala na. Diyos ko, patutulog yan. Meron siya paboritong t-shirt, yung butas-butas. Siguro, masarap sa kanya, malamig, no? Tapos, nakapantulog yan, yung hanggang tuhod, di mo na makita yung legs. Sabi ko, Lord, paano to?
So sabi ko siguro, Lord, bahala na kayo. Malas ko lang, wala kaming Hagar. Kagaya ni Hagar sa bahay. Sabi ko, baka magka-isip yung misis ko. Naku, yari. Anyway, sabi ko, Lord, tinataas ko sa inyo ang panalangin ko. Alam ko naman na walang imposible sa inyo. Kaya kung may nalalaman kayo, turuan nyo yung misis ko mamaya, ha? So, magtiwala lang tayo sa Panginoon. We don't have to overthink things. Amen? Because we cannot solve every worry. Ibig sabihin, huwag nyo na isipin yung problema. So, pag minsan kasi, inisip rin yung problema eh. Di ba? Paano nangyari yun? Sinong gumawa sa akin doon? Naku, anong gagawin ko? Sa sobrang kaiisip natin, walang nangyari. Isip na tayo na isip. Mauubos na yun. Di ba? Pero sabi ng Diyos, dapat hindi pala natin trabaho yon. That is not our job. You don't have to figure out how God is going to solve your problem. Your job is to believe. Yun lang pala yun. Ganun lang pala kasimple yun. Huwag mo na isipin kung paano ka tutulungan ng Diyos. Simple lang kailangan mong gawin. Maniwala ka lang sa Kanya. So, to put it simply, simplify your lives by simplifying your thoughts. Okay? Huwag mo na isipin yung problema niyo. Alam mo na makapangyarihan ng Diyos, nangako sa Diyos sa iyo na hindi Kanya iiwanan, huwag kang mag-alala. Di ba? Kung pangahawakan mo yung pangako sa iyo ng Diyos, ba't ka pa mag-alala? Do not worry. Psalm 46 verse 10 says, "Be still and know that I am God." That means, be still in your mind. No? Patahimikin mo isip mo. Huwag ka na masyado nag-iisip. No? Ang pag-iisip ng tao, limited dyan sa insight and understanding. But God is sovereign. God knows all things. Alam na niya ang hinihingi mo bago mo pahingin sa Kanya. Amen? So focus on knowing that God knows everything about your present and your future. Jeremiah verse 29, 11 to 13. "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart." So all you have to do is trust in His will, and you will have supernatural peace. Peace in times of trouble. So sabi ni Lord, huwag ka mag-alala, magtiwala ka lang sa akin. If you can see the invisible, God will do the impossible. Alam mo, nakalimutan rin kwento sa inyo. Ewan ko kung narinig niyo yung patotoo nung kaibigan ng tatay ko, yung pumunta kami sa Canada. Matagal niya ng kaibigan yun eh. Bata pa kami, kumpare niya na yun. Ngayon, tumawag sa amin, kailan ba yung sister may tumawag si Wilkie? Itong taon lang ito. February this year, tumawag sa tatay ko. Tagal lang hindi ko matawag yun, pero malapit na magkaibigan yun kasi nung bata kami, yun yung kasama niya pa nag-a-abroad siya. So sinabi sa kanya, "Padre, may sakit ako." "Ano sakit mo?" "Cancer of the lung, stage 4. So sinabi sa kay Daddy. Sabi niya, "Ano ba yung cancer of the lung, stage 4? Ano ko? Sabi ko, "Dad, cancer of the lung, stage 4. Ano yan? May taling na buhay niyan." Sa experience namin mga doktor, nalalaman namin dyan, 6 na taon, matagal na yan. 6 months. Sabi ko, so sa tingin ko, dapat dumalo na tayo sa kaibigan mo. Magpaalam na tayo bago siya mawala. Alam mo talaga, iba talaga ang pananampalataya ng tao na naniniwala sa Diyos. Sabi ng tatay ko, inutusan si May, pinapunta niyo doon, manalangin kayo doon. Puntahan niyo yung kaibigan ko. Alam mo, pinalalangin yun, tumawag sa tatay ko, tapos sinabi ng tatay ko, "Tara, pupunta tayong Canada." Sa isip-isip ko, naku, nakaburol na siguro to, patay na.
Hallelujah. Pumunta kaming Canada. Nagpatotoo sa gawain. Hindi pala lamay ang pupuntahan namin. Magpapatotoo pala sa gawain yung kaibigan ng tatay ko. So naisip-isip ko, ba't ganun ang pag-iisip ng tao, di ba? Ako, una kong naisip is, kasi yun ang training sa amin eh. You were trained to believe in how the world works. So, our training as a doctor, we were trained, ito lang ang mga bagay na yan. So, nilimit mo lang isipan mo kung ano yung natutunan mo. Ang problema sa atin, hindi natin nababasa yung salita ng Diyos. Diba? Andoon pala lahat ng solusyon sa buhay natin. At pag narinig natin yun, walang imposibleng hindi nagagawa ang Panginoon. Kahit cancer stage 4, binubuhay pa niya. So in times of trouble, remember step 3, do not rely on your own understanding. Trust in God's wisdom. Okay. Fourth step. Uy, malapit na tayo. Sister May, pasensya ka na, pero fourth step. Ano ang fourth step? Proclaim your faith. Amen? Listen to what you are saying. Do not say, I am afraid. Instead, say, I believe. Lord, I believe you will make a way when there is no way. Amen? Lord, I believe that you are more powerful than my troubles. Lord, I believe gagaling ako. Lord, I believe mapopromote ako. Lord, I believe magkakaanak ako. Lord, I believe magkaka-girlfriend ako. Hindi sa akin ha. At higit sa lahat, Lord, I believe yayaman ako. Amen. Amen. Tandaan nyo, bantayan nyo kung ano sinasabi nyo. Our words become self-fulfilling prophecies. Ano ibig sabihin ng self-fulfilling prophecies? Nagkakatotoong buhay. Amen? So they have tremendous power, your words. Ika nga ni Brother Nick kahapon sa kanyang discipleship talk. No? Makapangyarihan ang salita. Kaya mag-iingat kayo kung anong bukang bibig nyo. They have tremendous power, and whether you want it or not, it will give life to what you are saying, either good or bad. Sabi nga ni Matthew 12, verse 37, For your words will be for by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. So tandaan nyo, huwag nyo nang sasabihin, hindi na ako yayaman. Hindi na ako makakaraos sa problema ko. Hindi na ako makakabayad ng utang. Diba? Napakabobo ko. Napakatanga ko naman, huwag niyo sasabihin yun. Tandaan niyo, walang nilikhang Diyos na tanga at bobo. Walang nilikhaan Diyos pangit, lahat maganda. Amen? Naalala niyo yung kwento ni David at Goliath? Si Goliath parang si Shaquille O'Neal yan eh. Kilala niyo ba si Shaquille O'Neal? Yung basketball player, 7-footer yun. Lapat na tao. Siguro si David, maliit na mama lang yun. So, nung nakita ni Goliath si David, ang sabi ni David, Mario Joseph, napakaliit naman itong kalaban ko. Apakan ko lang to. Anong sinabi ni David? Kasi inutusan siya ng Diyos. Sabi niya, inutusan ako ng Diyos ni Abraham at ng Diyos ng Israel. Ang sabi sa akin, pumunta dito, harapin kita at papatayin kita. Totoo nga. Binato ng bato, patay. Ganon kasimple. Kasi sinabi niya kung anong sinabi sa kanya ng Panginoon. Proclaim your faith and it will happen. Miracles will happen to your life. Okay? So para pala ano yan, yung salita natin, parang buto yan, namumunga yan. So by speaking them aloud, they are planted in our subconscious mind. Namumunga yan.
So be careful what you say. So be careful what you say in times of trouble. Kasi kung ano sinabi mo, doon sa tao na nagkakaproblema ka, naku, mag-ingat ka. Pag minsan, di ba, magkakaproblema ka, ano unang sinisigaw? Ay, kabayo! Ay, kabayo ang makukuha mo. Buti sana kung kabayo, iba sinasabi, ay magiging kang ganun. So mag-ingat ka kung sinasabi mo. Kasi kung anong sinabi mo, yun ang magiging kang kung anong sinabi mo. So what you say in the midst of your difficulties will have a great impact on how long you stay in this situation. Ganun pala yun. So mag-ingat kayo. Kasi kung anong sabihin nyo, ganun mangyayari sa situation. Either tumagal yan, di ba? Pero pag nangyari sa inyo yung problema yun, sabihin nyo, wala na yan. Wala akong sakit. Wala akong cancer. Ha? Wala na akong utang, mababayaran ko yan. Mapapromote ako. Magkakatrabaho ako. Makakauwi ako sa Pilipinas for the 30th anniversary na hindi ko binabayaran ng ticket ko. Amen? Oo nga pala, paalala ko sa inyo, ha? Itong darating na next year, ano yun? 3 special occasions sa ministry at sa buhay ng pamilya namin. Next year is the 30th anniversary of the ministry. 30 years na po tayo. Nagkataon rin, it is the 50th wedding anniversary ni Brother Mike and Sister Belen. It is also the 75th birthday ni Brother Mike. So 3 malaking pangyayari yun. Kaya pag umuwi kayo sa panahon na yun, sa gawain, malaking pagpapala ang matadanas nyo. So, iniimbitahan ko na kayo. Ha? Pumunta kayo next year. Kasi si Brother Mike, hindi daw siya lalabas next year. Except for the, the sister, SUB with the Pope. Ha? See you in Vatican. So, sino pupunta sa Vatican? Taas ang kamay? So, magkikita-kita tayo sa Vatican. Ha? Sinabi nyo na yun, mangyayari yun. Amen. Amen. And, finally, Anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kaniyang mga himala. Sa gabay ng
Amen. Okay. Finally, the fifth step. Okay. Ano yung panghuling step natin? Act in faith. Amen? Kumilos ka ayon sa iyong pananampalataya. Remember, fear is the opposite of faith. So whatever fear tells you, do the opposite. Okay? Dati nililigawan ko yung misis ko. Nakakatakot. Hindi ka makalapit, di ba? Kasi takot ka eh. Eh kung pinairal ko yung takot ko ngayon, hindi ko magiging misis yan. Di ba? Ganun kasimple yun. If you are in a situation where you are bound by fear, do the opposite. Di ba? Ayaw makausapin yung boss mo kasi baka pagalitan ka. Kausapin mo. Malay mo, ipopromote ka noon. Di mo masabi, di ba? So, remember, when we do things according to the expectations that we set for ourselves. Amen. Our expectations limits or sets boundaries to what can happen to us. God meets us at our level of expectations. Ibig sabihin nun, if we have the positive attitude of faith, kung naniniwala ka na mangyayari sa iyo yung bagay na yun, tinanggap mo na yun, inangkin mo na yun, at kikilos ka ukol sa paniniwalang yun, di ba? Yan ang pagkakamali namin eh. Nung kami nag-ano ng visa. Kasi 1 linggo lang kami nun. Nag-apply kami Monday sa Brussels. Sabi namin siguro by Friday, eksakto nakabook na kami. Friday, alis kami. So, walang tumatawag sa amin. 1 linggo, hindi kami tinatawagan. Si Brother Rene tinawagan. Hiningan siya ng mga itinerary, ticket. So sabi ko, siguro, ba't kaya siya lang tinawagan? Hindi kami tinawagan. Alam naman, magkasama kami. Kasi tinanong kami doon, kasama mo ba yung kapatid mo? Yes, I'm traveling with my brother. So, si brother na eksakto nung tanghaling yon, pagkasabit niya, sabi ng embassy sa kanya, sige, makakuha mo na yung visa mo ngayong hapon din. O gano'n, pinatakbo siya. O di abot siya. Kasi ang flight gabi, 6:50. Kami naman, naghihintay kami ng tawag. So, easy kami. Siguro hindi na kami bibigyan nito. Nagduda kami. Siguro hindi kami nakalimutan na kami ito. So, hindi kami kumilos. Kumilos kami Lunes na. Pumunta kami sa embassy. Nag-follow up kami. Sabi ko, wala pa kaming visa. Nakaalis na yung kasama namin. Sabi, ganun ba? O sige, follow up kayo bukas. Baka magawa na namin ng paraan. Totoo nga. Nung kinabukasan, ginawa nila ng paraan. So, iniisip-isip ko, if I believe, and did not doubt, that I will be able to travel on the same day as my brother and go to Brussels, dapat pumunta ako sa embassy. Hindi na ako nag-alanlangan. Naghihintay kasi kami tawag eh. Yung pala, hinanda na pala ng Diyos yun. Kung alam ko lang, pumunta ako doon, sinabi ko sa masungit pa naman yung nag-i-interview doon. Diba? Pero kung naniniwala ako sa Diyos, hindi ka matatakot. Pupunta ako doon, may visa na ako dyan. Hindi nyo lang alam, hanapin mo dyan. Ikaw pa makagalit sa kanya. Hindi nagduda kami. Sabi namin, sige, sa Lunes kami aalis. So, apparently, ganun na nangyari. So, that tells you that you should remember. Remember, courage is a decision. Narinig niyo yun? Courage is a decision, not a feeling. So, ang tapang, simple lang yan. Huwag niyo isipin yung takot. Magdesisyon kayo. Kasi pag nagdesisyon kayo at naniniwala kayo na lahat ng bagay inayos na ng Diyos at hindi kayo magdududa, di ba? Kikilos kayo ayon doon sa paniniwalang yun. Amen? It is acting despite the fear. It is the state or quality of the mind or the spirit that enables one to face fear with confidence and resolution. So God has already given us that ability. 2 Timothy chapter 1 verse 7 says, "For God has given us not a spirit of fear, but a spirit of power, love, and self-discipline." So the Lord has already commanded us what action to take in times of trouble. Yan pala siyang utos sa atin. Anong sinabi niya? Don't obey fear. Obey me because I will be with you. Diba?
Nalala niyo si Joshua, yung kanang kamay ni Moses. Nung namatay si Moses, insecure yan eh. Siyempre, ikaw ba naman, susunod ka kay Moses eh. Di ba? Pinagpala ng Panginoon yun. So every time may problema, kasi lulusubin nila yung Israel eh. Yung pinangako lupa sa kanila, magtatanong siya sa Diyos, ako Lord, kaya ba namin to? Mananalo ba kami? So 3 beses niya tinanong yun. 3 beses. Una, pagpasok nila, yung panghuli, yung lulusubin nila yung Jericho. Anong sabi ng Diyos? Joshua chapter 1 verse 9. Sabi ng Diyos, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Amen? So sabi ng Diyos, ang kulit naman ito ni Joshua. Sinabi ko na sa iyo, inutusan na kita, huwag kang matakot at hindi kita pababayaan. Di ba sinabi ko na sa iyo, maging malakas ka at matapang. Huwag kang matatakot at mawawala ng pag-asa, pagkat palagi mo akong kasama kahit saan ka pumunta. Amen? Okay. May natutunan ba kayo? Sige nga, magsimula tayo sa first step. Ano ang first step? First step of faith to overcome your fear, you decide your reaction. Ikaw magdidesisyon ng reaction mo, makakapili ka. Matatakot ka o magtitiwala ka sa Diyos. Second step, pray. Do not worry. Be happy. Third step, trust God's wisdom, not your own understanding. Mas alam ng Diyos ang solusyon sa lahat ng problema natin. So huwag ka na mag-isip. Simplify your lives by simplifying your thoughts. Tandaan niyo yun. Fourth step, proclaim your faith. Isigaw mo. Magaling na ako. May asawa na ako. Magkakaanak na ako. Amen? Mamaya panalangin niya misis ko, hawakan niyo, pray over niya misis ko. Amen. And the fifth step, what is the fifth step? Act in faith. Kumilos ka ayon sa iyong pananampalataya. Okay. Taas na po natin ang ating mga prayer requests. Lahat po ng inyong pananalangin sa Panginoon, inyong mga bag, mga picture ng inyong boyfriend, mister, girlfriend, wife, wallet, passport. Hoy, taas niyo yung passport niyo, baka magka-ticket kayo for next year. Pupunta tayo sa Rome at pupunta tayo sa 30th anniversary ng gawain. Amen? Okay. Taas po natin mga prayer request. Okay. Repeat after me. We will pray together. God, Almighty Father, who created the heavens and the earth, I do believe that with you, nothing is impossible. I do believe that you are with us today. I do believe that you know beforehand what I need. And so, in the name of the Lord Jesus Christ, I reject the evil of fear. I reject the evil of anxiety. I reject the evil of doubt. And I receive by faith the power of the spoken word of God. Out of my mouth, life I declare. Out of my mouth, healed I declare. Out of my mouth,
Salvation I proclaim. Out of my mouth, long life shall prevail. Long life shall prevail. Health shall prevail. Wealth shall prevail. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, find your partner. Ha? Ito, alam niyo, find your partner, alam niyo, yung talampakan ng inyong kamay, pagtapatin niyo sa inyong partner. Alam niyo, hindi ba sabi natin, we will proclaim our faith. We will act in faith. So, kayong dalawa kayo, tatlo, ipagtapat niyo yung talampakan ng kamay niyo. Ha? Pwedeng tatlo, pwedeng apat, pwedeng dalawa. Siyempre, hindi pwede isa kasi wala kayong partner. Okay. Alam niyo na ba to? Ha? Okay. Pag sinabi kong 1 plus 1, ilan palakpak? Tatlo. Okay. Pag sinabi kong 3 plus 3, ilang palakpak yun? Ito. Pag sinabi ko 7 plus 7? Okay, ha? So what we will do today, we will proclaim our faith and we will act in faith. Okay. So, pagkasabi ka ng 1 plus 1, sabihin nyo, pagkatapos yung pumalakpak, I believe. Okay? Tapos pag 3 plus 3, sasabihin ko sa inyo mamaya. Okay. 1 plus 1. I believe. Pag sinabi kong 3 plus 3, sasabihin nyo, I will not doubt. Okay? 3 plus 3. 1, 2, 3, I believe! Amen. Pag sinabi kong 7 plus 7, sabihin nyo, my miracle is on the way. 7 plus 7. My miracle is on the way! Amen. Ayon sa inyong pananiwala, mangyayari sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat at iniimbitahan ko po kayo ulit sa 30th anniversary at birthday at wedding anniversary ng tatay ko. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Babatuhin ko daw kayo. Already! Pagpalain kayo ng Panginoon. Thanks, we Bigyan kayo ng mahabang buhay ng Panginoon. give thanks. Bigay sa inyo lahat ng pangangailangan nyo. Mawala ang lahat ng sakit sa inyong katawan. Jesus Christ, Yumaman kayo. give thanks. With Yumaman a kayo. grateful heart, give Ito, ticket to, ticket. Ticket sa Manila. to the whole Ticket sa Manila yan. give thanks. Ticket sa Vatican, ticket sa Vatican. Give